list, Ate Hana, ay ano ang pinakaayaw ng mga matatanda na ginagawa ng mga bata? Number 5. Ito, in relation to the worship or the music in the church, masyadong maingay, masyadong malakas, Yes. or Masyadong masyadong, pangrakista eh. oo, masyadong pangrakista. Yes, Yan yung the isa sa music mga is bagay. too loud, Too noisy. noisy, para sa kanila. Hindi Para na siya hindi, music. hindi para sa mga youth, di ba? Oo. Sa youth kasi, Na-enjoy Bawal ng na youth yun eh. pero sa mga Yung matatanda, energetic. maingay na yon. Mhm. Okay. At yung pangalawa, sa 5 natin, parang sablangan din. It's either masyadong malakas or masyadong, nakalagay na masyadong modern yung worship nila. Ano? So pag-usapan natin yan, di ba? Yes. Sa inyo bang church, ganyan din ang reklamo ng inyong mga, di ba? Ng Meron bang napagsabihan? ng mga lola, Oo, mga nung kababaihan, narinig. mga kalalakihan sa inyo, ng mga kuya, ate ninyo sa church? Sa amin siguro pas yung ano lang, yung lakas lang. Yung lakas. Pero yung modern approach, approve sa church na. Oo. Mm. So yung lakas, Yung lakas lang talaga eh. Usually yung drummer pag ako humahampas. pag ikaw yung mahampas, Big no? Eagle. Lagi ako nare-reklamo doon kasi yung, syempre, medyo napapabigay todo eh. Mm. Ang lakas. Kayo, nasa ano kayo? Kayo ba, nareklamo na ba kayo sa church na masyadong malakas yung tunog ninyo? Actually, practice pa lang. Practice pa lang. Nasasabihan na, hinaan nyo naman kasi masyado nang malakas, ganyan. Yes, practice pa lang, Nasasabihan na, either may instrument na malakas, ganon. Usually yun yung sinasabi. Oo. Na maghina naman si ganito, oo. maghina si ganyan. So kapag gano'n, ano ginagawa niyo? Nag-a-adjust naman po kami. Pero Tatampo syempre, kayo? Hindi naman. Pero Nag-a-adjust minsan din. may comment lang na, di naman malakas. Parang para sa amin, di naman malakas. Pero sa ibang nakakarinig, Sa too amin much na po. pala. So, okay, sige, adjust tayo. Okay, sa mga kabataan dyan, makinig kayo sa akin. Close mo yung camera, man. With regards to masyadong malakas ang music sa church. Okay? Makinig kayo sa akin. Mga kabataan dyan, tatanda din kayo. Balang Sensitive araw. yung ears. Okay? And your ears will be sensitive sa mga ingay. At yung maingay sa'yo, yung hindi maingay sa'yo nung araw, ay masyado nang maingay sa'yo ngayon. Because when you grow older, all you want to do and all you want to have is silence, peace, and quiet. No? Simply because yung mga matatanda, kailangan nyo maintindihan, ang dami nang nangyayari sa buhay niyan eh. Yeah? Ang dami na nangyayari sa buhay niyan. And all they want is to relax. At kapag dating sa church, at kapag yung music sa church is too loud pa rin, no? Naano sila doon, nahihirita sila. Na-stress. Kasi instead of them relaxing sa church and trying to feel the presence of the Lord, nadidistract sila doon sa lakas ng tunog. Siyempre ako, advocate ako sa mga kasi nga, ako ang Tiga tulay. ako ang ako superhero. Kayo naman, kapag malakas yung tunog ninyo at sinasabi nyo, ay hindi naman masyadong malakas. At kapag hinanaan nyo siya, ibinabalik nyo rin ba doon sa dating volume kasi hindi nga kayo sanay? Or eventually bumabalik din without realizing it? Actually, Ang bahala eventually, bumabalik. Tingnan natin, Ako, kausapin natin si kasi- Red. Red, ikaw. Tingnan mo white si Red. Ay, mga ano dyan. Red, bumabalik din sa lakas, no? Sa dating volume, no? Based from experience, bumabalik talaga. Bumabalik Minsan talaga, mas no? malakas Yes. pa. Kasi yung sinasabi natin, yun yung default, Hinahanap mo yung tunog Bilang mo. mga kabataan, na yung medyo yung tolerance nyo sa sound, sa noise, mataas pa. So, babalik talaga yung default ninyo doon sa ganung volume. At magiging problema uli yun. Ano kasi pas para bang perspective ng kabataan. Pag mahina parang hindi nakakadala eh. Yun. Kahit sabihin natin yung way ng pagtugtog lively na. Pero pag mahina siya parang Yes. walang dating. And I think, malaking part din yun, yung gap between the young and the old. Doon sa music na ating kinagisnan. No? Ah, Siyempre, yes. yung mga matatanda,
Ano? Mga soul, Ano sila soul, doon? mga blues, Soulful na, Yes. soulful, mga blues, Mga mga hymnals. ballads, Mga mga hymnals. hymnals. No? So, ganyan yung music nila, even sa secular. Kayo naman, medyo talagang, techno, Heavy on, disco, beats. Sa namin yung tumitibok pati diba? puso No, namin. and then you put too much emotions on the music, on the song, so nagiging parang maingay. Pero then again, ang tanong lang naman sinong mag-a-adjust kaya sa palagay niyo? Siyempre kami. Siyempre. Bilang Yes. pagpapakita Kasi sila ng ano galang. ba sabi ni Paul kay Timothy? Treat them as your father. Treat them as your father, di ba? And Ngayon, pag mother. sinabi nila, Sunod. sundin mo Susunod. nila. Yeah. Pag-honor Okay. yun sa kanila. Without Without reklamo. Ayan, na naman tayo Di ba? Without reklamo. Kaya mga kaawit, kung nasisita man kayo doon, kasi number 5 yun na ayaw nila talaga na ginagawa nyo, yung music nyo, ay iyan nyo na lang. Adjust. Yes. And also, not just the sound of the music, yung volume nun. Opo. But pati yung sabi natin, yung pagiging modern ng worship. Yes, No? yes. Ano ba yung madalas na struggle ng young and old pagdating sa worship, style of worship and pagiging we don't want to say modern, I mean, how would you define modern? Pero siyempre nag-evolve yung worship natin no? So ano kayong natin? Ano yung madalas lang sinasabi? Ang naririnig ko pagdating sa ganon, yung bilis ng kanta or kaya naman pag pumili ka ng lineup, wag lahat bago. Yes. Kasi may hirapan sumabay yung congregation. Oo, yung bago. Lalo na ngayon, grabe ang bibilis ng mga bagong release ng mga Parang songs tinamaan ngayon. ka dun. Hindi, ako talaga yung nasabihan ng ganun. Puro bago yung... May time Nasabihan na ka? may time na parang puro bago kasi. Tapos parang dapat i-consider yung congregation. Kasi sila naman yung ililid mo sa worship, hindi lang kayong hindi lang kayong lamb. So, dapat i-consider mo sila when you're thinking of a lineup. Kasi hindi lang naman ikaw yung mag-praise and worship. Lalo na if like half of your population ng church ninyo ay Yes. di ba? So again, Maglilin ka talaga. hindi ibig sabihin na ang church ay kumakanta ng mga lumang kanta. Hindi sila nag-grow spiritually. No. Okay? Isa sa malaking misconception ng mga kabataan ngayon ay ito, kapag hindi ka nagpakanta ng bago, no? You're Hindi not keeping up with the times. You're not keeping up with the times. Ito yung uso, ito yung ating style, ito yung bagong kanta, ito dapat yung kakantahin sa church, ito yung style sa church, ito yung style sa pulpit, ito yung style sa ganon. Ay kapag traditional yung church mo, traditional yung music, traditional lahat, hindi nag-grow spiritually. Misconception po yun. Hindi po tama yun. No? Hindi ibig sabihin na modern yung church mo at modern yung style of worship mo, malago na kayo spiritually. At hindi rin ibig sabihin na traditional yung church or conservative yung church mo ay hindi rin kayo lumalago spiritually. Okay? Kaya nga nila ay nasa lang yan nasa kanya-kanyang trip ba? Di ba? Some of us wants a worship na medyo modern, some of us gusto ng medyo conservative. Depende din sa taste din. Di ba? So wala naman ding masama doon. And I think Walang mali. tayong mga kabataan, Yun. we need to tayong mag-a-adjust yung gap sa kanila. Kasi yung mga nanay, tatay natin, mga kalalakihan, kababaihan, mahirapan na silang mag-adjust. No? Kaya mga kabataan, huwag niyong i-expect na pagdating sa mga bagay na pinag-usapan natin ngayon sa worship, sa leading ng worship, saka sa style of worship, ay mag-a-adjust yung ating mga elders natin sa church. Di ba? Kasi mahirap na sa kanila yan No? So, dahan-dahanin natin, unti-untiin natin. No? Kayo, sa inyo, paano nyo naman, binabalanse? Babalanse. Meron tayong style ng worship, di ba? And syempre, meron ding mga personal, nila ay preference sila, na gusto nilang gawin. Pag nag-request sila, meron silang gusto, may mga suggestions sila. How do you take it? Ako personally, iniisip ko na lang na may time and place naman kasi 'di ba for everything. So, kung gusto ko parang sa akin, mas
may pagkakataon na gusto ko modern style na approach, iaayon ko din naman dun sa tao na Yes. i-lead to worship. So, kung gawain ng kabataan, sige go. Pero pag nasa local church setting na alam kong mas majority yung nasa elderly na, dapat yung mas angkop sa kanila. Although, hindi naman ibig sabihin na bawal magpaawit ng bago, ganyan. Oo. Pero, mas Sabi nga nila, magiging ka let's pa sing, din. let's sing to the Lord a new song. Yes. Or kung may bago man, Yes. hindi mo sila yung bibiglain na, dapat gradual Okay. yung introduction ng Yan. songs. Dahan-dahanin natin, ano? Kasi medyo Hindi naman maano na idaan yan. sa special Mga fragile number na mo. yung ating mga lola at lolo, yung ating mga nanay, tatay, ano? Ikaw man, Jacob, Actually, kung sa naging practice sa church po na pag mag-i-insert ng panibagong song, idadaan mo na siya sa special number. Okay. Ayos yun, Kunwari, sabi natin, yung kantang Para praise. marinig ng Praise, congregation. muna siya tuwing special number, tapos pag may event, yun yung ipapatugtugin, yung background music namin. Okay. So Then, that yung familiarity at Hanggang sa minsan naririnig namin mga matatanda, napapakanta na ng bago, okay, that's the time na pwede na namin ilagay sa worship mismo. Yes. So sa mga kabataan, your job sa praise and worship, your job is to lead lahat ng tao sa congregation. Yan man ay mga bata, matanda, kabataan, kahit sino. Lalong-lalo na yung mga kabataan, mga elders natin hindi makasunod. Isama nyo sila. Okay? Kung kinakailangang mag-adjust kayo, ulitin nyo uli yung practice, gawin ninyo. After all, your spiritual gift is not for you to be built up, but for the body of Christ and for your brothers and sisters in Christ to be built up in the church. Yeah.